Welcome to my channel. So ngayon guys, umpisa na natin dito sa ating discharge line para madali tayo. Yan o, lalagyan ko lang ng T, lagyan natin ng adapter, tapos T, konting nipple, tapos lalagyan din natin ng ball valve para saraduhan niya mga ka-wireman. So higpitan lang natin yung ano natin, yung mga adapter natin. Lalagyan din natin ng ano yan, mga teflon para hindi siya tumagas mga ka-wireman, hindi umuwak yung tubig. So gagamit lang tayo ng mga llabe. So simpleng ano lang ito mga ka-wireman, basic lang na ano, na setup ng isang motor pump. So tinatawag na Jetmatic or booster pump. So ito, lalagyan din natin ng fittings. Yung tina yan, lalagyan din natin ng elbow, nipple. Yung isang butas ng elbow natin ay may thread yan para lalagyan din natin ng plug para dyan natin mabuhusan yung tubig pag lalagyan natin ng ano, ng pondo ng tubig yung ating motor, yung tangke niya, pinakatangke niya para dun sa paghigop. So lalagyan din natin ulit ng pandikit para matibay siya. Tulak-tulak na natin ng ganyan mga ka-wireman. So dati nasukat ko na yan para salpak na lang ng salpak para mabilis tayo. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano yung simpleng setup ng ating pagkabit ng mga tubo ng ating motor. So yan, medyo ano lang yan. So dito pinakita ko na lang ulit sa inyo kung paano natin ilagay yung ating sanction line, yung dyan humihigop yung ating motor. Yan naman ay nakalawit yung tubo pupunta dun sa ating tangke. Pwede rin sa balon, pinakabalon yan, pero dito sa akin cistern tank ang tawag yan. So higpitan lang natin ulit yung ating adapter. So shout out sa ating mga ka-wireman, pagtyaga nyo na lang panoorin ito mga ka-wireman. Katapos natin higpitan, siyempre ito na yung pinaka put valve natin, no? Ang purpose niya para yung tubig hindi siya maubos, matatrap dyan sa may strainer niya, kasi may spring na yan, may spring yan, tapos valve para hindi maubos yung nakapondo na tubig yan sa pinaka ng motor. So lalagyan ulit natin ng onion patente, tinatawag, saka isang elbow. So wala na, ayusin lang natin, forma lang natin na ganyan. Gamit tayo ng yabi tubo. So ganyan ang forma niya mga ka-wireman. Ngayon naman yung discharge line niya, ito naman yung discharge line niya, pupunta doon sa taas. So yung tubo kasi na pupunta doon sa tangke ay mataas, bali malaki pa ngayon tubo doon eh. Hindi na ko gumamit ng ano dyan mga ka-wireman, reducer. Nilagyan ko na lang yung dugtungan ng D2 saka D1, nilagyan ko na lang ng pandikit, nilagyan ko na lang epoxy, yung Pioneer na multipurpose saka Volcasil. So ito yung pataas na tubo natin. Maglagay din ako dyan ng onion patente para madaling kalasin pagka ililipat yung pump na yan. Yung pump na yan ay ano lang naman yan, ginagawa ko lang ng pangkarga ng tubig dun sa fire tank namin, kasi wala kasing pag naubos yan, pag naglinis kasi walang yung bomba na magkakarga yan. Kaya naisip ko na gawan ng isang bomba para pag naubos yung tangke na yun lalagyan din natin ng susunod, lalagyan din natin ng automatic. Itong ginagawa lang natin ay lang yan, pang manual, on off lang siya. Ito ganito yung forma niya mga sa logo. So makikita natin ito yan. So yan yung niya,
So ito naman yung electrical niya. 1.5 horsepower yan. Ang power naman. So yan, nag-install ako dyan ng MCB. Sa ginamit ko switch yung emergency stop button. Ginawa ko lang yun yung nag-open. So yan, yan. So pwede na tayo testing nyo. Pinandam na natin. Yan yung tuko na sinasabi ko sa amin. Kasi ang nilagay natin sa pinatigitan ng lakas. At ano yung lakas na, diba? Thank you for watching.